Magpatawaran kayo sa isa't isa, tulad ng pagpapatawad ko sa inyo. Ang pag-ibig ko ay nasa inyo, simula noon hanggang sa wakas. Lagi ninyong unahin ang aking kaharian at manatili kayong naghihintay sa aking pagbabalik. Amen. Good morning, mga kapatid. Tayong lahat, makasalanan. Ang lahat ay nagkasala and we fall short of the glory of God. Kinapos tayo. And the wages of sin is death. So kailangan masolve ng Ama ang problema nito. Pagkat ang kalooban ng Ama, magkaroon siya ng maraming anak. Eh ang nangyari, naging anak tayo ng Diablo. So kailangan makabalik, ma-reconcile ang pagiging anak ng Diyos sa atin. Si Kristo ang binigay ng Diyos. At hindi lang sa bayan ng Israel, ha? For God so loved the world. So buong mundo na, ang Israelita at ang mga Hintil. And whosoever believeth in Him shall not perish but have an everlasting life. So ito ang buong plano ng Diyos na kailangan maganap at dumadaan nga tayo sa prosesong ito na tayo mga Hintil na hindi naman bayan ng Diyos, ibinilang na bayan ng Diyos sa pamamagitan ni Kristo. Napahak yung veil. Nung mamatay ang Panginoong ito sa cross, napahak yung veil doon sa Holy of the Holies at sa Holy Place. Na ang ibig sabihin, makakapasok na lahat ng tao doon sa pamamagitan ni Kristo. Mula sa binhi ni Abraham, pagpapalain ng lahat. At si Kristo ang binhi ni Abraham na pagpapalain ng lahat. So ang pagpapala ng kaligtasan sa lahat na. So wala nang Hudyo, wala nang Hentil, walang babae, tayong lahat ay magkakapatid kay Kristo Jesus. Na siya ang panganay ng mga panganay. Kaya lahat tayo, gumawa ang Ama ng paraan ng pakikipag-reconciliation. Jesus is our peace, sabi sa Ephesians 2:14. Si Kristo ang ating kapayapaan. At sabi ni Kristo, iniiwan ko sa inyo ang aking kapayapaan. Hindi katulad ng kapayapaan ng sanlibutan. Kasi ang kapayapaan ng sanlibutan, pag may pera ka, payapa ka. Pag nawalan ka na ng pera, hindi ka na payapa. Pero ang kapayapaan ibinigay ng Panginoon sa kahit wala kang pera, kahit ano nagaganap sa buhay mo, kahit anong persecution, kahit anong suffering na dinadanas mo, mapayapa ka. Yun ang kapayapaan ibinigay ng Diyos sa atin. Hindi kapayapaan sa libutan. Kaya nung magkaroon na tayo ng kapayapaan kay Kristo Jesus, pwede na natin tawagan ng Ama na Abba Father. Pwede na natin sambahin ng Ama sa Espiritu pagkat ibinilan na tayo mga anak. Ngayon, magagawa ito sa pamamagitan ng pagtitiis. Ang susi para maganap natin ang kalooban ng Diyos, pagtitiis. At sabi sa Hebrews 5:8, sa pamamagitan ng maraming pagtitiis, nagawa ni Kristo ang kalooban ng Ama. So, si Kristo, grabe tiniis ni Kristo. Ang isang example ko muna si Job. Grabe yung pagkaawa ng Diyos. Bakit? Wala namang kasalanan si Job, tapos nagdudusa, naghihirap. Di pa rin ang ginawa ng Panginoong Jesus. Wala naman siyang kasalanan, ba't siya nagdudusa, nagtitiis para makamit yung kaligtasan ng buong sanlibutan. Ibinilang niya ang kanyang sarili na isang kriminal. Nadinala ng lahat ng kasalanan sa katawan niya para mamatay sa krus. Para nang sa ganon, yung muling pagkabuhay niya, nabuhay na tayo. Kaya meron ng muling pagkabuhay kay Kristo. O sa pamamagitan ni Adan, nangamatay ang lahat, sa pamamagitan ni Kristo, nangabuhay ang lahat. Kaya yun ang sa atin ng Diyos, yung pagtitiis. Kasi yung pagtitiis, yun ang pinaka-paraan para magsakdal tayo. Sabi sa James 1:12, mapalad ang nagtitiis ng tukso. Pagka siya'y nagtagumpay, tatanggapin niya ang pangako ng buhay na walang hanggan. At sabi din ng Biblia na sa pamamagitan ng pagtitiis, makakamit natin ang ating kaluluwa. Sa pamamagitan ng pagtitiis at pagtitiis, ipagtatanggupay natin ang kaluluwa. So ang importante, nang bigyan tayo ng Diyos ng kapayapaan, kailangan magtiis tayo sa lahat ng suffering. Kasi yun ang sinabi ng Diyos sa Ecclesiastes 3:10 at Ecclesiastes 1:13 Ano itong ibinigay ng Diyos sa tao na sobrang hirap para kanyang pagtiisan at magsanay. Kaya ang ginawa ng Diyos, ibinigay sa atin ng Espiritu Santo. Kasi napakahirap ng titiisin natin, napakaraming tiisin.
At ang isang tiisin na matinding tinitiis natin yung tiniis ni Pablo. Ano yung tiniis ni Pablo? Yung thorn of the flesh. Napakahirap nung, dirin mo, may sugat ka, hindi hindi maantak yun. Araw-araw, mararamdaman mo yun. Kasi walang gamot thorn of the flesh Yun ang tiniis niya, ganun din tayo. Nagtitiis tayo sa maraming sakit natin. Kasi pag tumanda na, yun yung araw ng kasamaan. Pag dumating na ang araw ng kasamaan, ibig sabihin, yung mga pagkaabusado mo sa katawan ng araw, aanihin mo yan sa pagtanda mo. At tulad ko, napakarami ko sakit. Bakit? Napakaraming pag-abusong ginawa ko sa sarili ko 13 years old pa lang, inabuso ko na sarili ko sa marijuana Sama-sama na lahat ng gamot doon, lahat ng duro. Nung tawagin lang ako ng Diyos sa anabigin. Biruin mo yun. Nasa dugo ko pa rin hanggang ngayon, hindi nang basta nawawala yun Nasa dugo ko pa rin, pero dahil sa awat habang ng Diyos, hindi na ako alipin ng mga ganong kasalanan. Hindi na ako alipin ng addiction. Hindi na ako alipin ng mga vices. Pinalaya na ako ng Diyos sa mga bisyo. Hindi na rin ako naglalasing, hindi na ako nagdudugo, hindi na rin ako nagtutugal. Lalo-lalo hindi ako nagbababae. Kasi nakahinaan ng lalaki, magbabae. Lalo-lalo na. Kasi binigyan tayo ng Diyos sa isang bagong buhay. Nung muling mabuhay ang Panginoong Yesus, mga nabuhay din yung ibang saints sa Jerusalem, nakita ng mga tao. Sinampulan ni Kristo na meron talaga muling pagkabuhay. Pero pinatay din yun. Bakit? Hindi yun ang pagkabuhay na kaya, yung glorified body. Hindi glorified body sila Yung pa rin yung katawan nila Kaya lang, pinakita ng Diyos na nung mamatay siya sa krus, bumaba siya sa kalaliman, tinalo niya siya sa kanan, ibinandera sa langit, talo na silang lahat. At nagkaroon ng muling pagkabuhay sa mga saints. Nangamatay din lahat yun Kasi hindi pwedeng party-party kasi lahat. Ang rapture sa lahat. Ang unang bubuhayin yung mga nangamatay na. Kaya muling bubuhayin na naman sila, yung mga nabuhay ng araw. Kasi nabuhay ng araw sina Abraham, si Isaac, si Jacob. Bumangon sa libingan yun, yung mga prophet. O ngayon bubuhayin silang muli, pero glorified body na. This time, iba na ang muling pagkabuhay. Una silang bubuhayin at tayo mga buhay na sumasampalataya, hindi na mamamatay. Pero kailangan tayong magtiis mga kapatid. Yun ang susi. Ang mananatiling nagtitiis hanggang wakas, ang maliligtas. At sabi ng 1 Corinthians 10:13, hindi binigyan ng Diyos ang tao na hindi niya kakayanin yung tukso. Kundi ibinigay ng Diyos sa tao na makakayanin yung tukso pagkat magbibigay din siya ng paraan ng pag-ilang. So lahat na nagaganap sa ating suffering sa lupa, hindi tayo makakaalis dyan. Hindi ang alisin ng suffering ang ibibigay. Lakas, kapangyarihan ng Espiritu Santo, ma-overcome yung suffering. Kasi yun ang paraan Pag inalis ng Diyos yung paraan, hindi tayo mababanal. Hindi tayo magiging perfect. Basahin natin. James 1. James 1:1-4. Basahin natin. Si Santiago, na alipin ng Diyos at ng Panginoong Jesucristo, ay humatol sa 12 angkan na sa pangangalat. Mga kapatid ko, ariin ninyong buong kagalakan kung kayo nahuhulog sa maraming tukso. So kung marami daw tukso, maraming pagsubok. Maggalak daw tayo pag maraming tukso. Bakit ka magagalak sa napakaraming tukso? Yaman na nalaman na ang pagsubok sa inyong pananampalataya ay gumagawa ng pagtitiis. Kaya pala mapalad Kaya sabi ng Diyos, mapalad na nagtitiis hanggang wakas ay maliligtas So mapalad na nagtitiis. Bakit? May gagawin doon sa pagtitiis. Kapag napakaraming tukso, napakaraming pagsubok, gagawain ng pagtitiis. So titiisin mo yung laman, lalabanan mo yung laman para masunod mo word of God. Yaman na nalaman na ang pagsubok sa inyong pananampalataya gumagawa ng pagtitiis. At inyong pabayaan na ang pagtitiis magkaroon ng sakdal na gawa. Perfect work. Upang kayo maging sakdal at ganap na walang anumang kakulangan.
So yun pala ang paraan eh. Kaya ginamit niya si Satanas. Hindi niya pwede ilagay lang si Satanas sa dagat-dagat at apoy muna. Kailangan gamitin niya para sa atin. Kasi si Satanas ang gagawa ng tukso, hindi naman tutukso ang Diyos eh. Eh kung aalisin ni manunukso, paano tayo magiging banal at ganap? So tutuksohin tayo ng demonyo, pinabayaan tayo ng Diyos sa tuksohin. Bakit? Yun ang paraan niya. Hindi niya aalisin ng manunukso, tsaka na, pagtapos na, kumpleto na bilang ng lahat ng mga banal. At pabayaan na ang inyong pagtitiis ay magkaroon ng sakdal na gawa upang kayo maging sakdal at ganap na walang anumang kakulangan. Ngunit kung walang anumang kakunit kung nagkukulang ng karunungan ng sino man, ay humingi isa sa Diyos na nagbibigay ng sagana sa lahat, nanunumbat at hindi ibibigay sa Kanya. So kung kukulang ka ng karunungan, ng kaalaman, humingi ka sa Diyos. Bibigyan ka ng sagana. So yun ang paraan ng Diyos. Gumawa ang Diyos sa atin ng pinahintulutan niya. Kasi sabi sa Job 9:24 ang lupa na ibigay na sama-sama eh. At ang hari ng sanlibutan ito, prince of this world, is Satan. He is the God of this world. So hawak niya ang buong mundo, baluhan ko niya. So hindi tayo aalisin dito. Hindi hahayaan ng Diyos mamatay tayo, hindi iligtas sama-sama. Kasi walang gagawin sa Satanas, kundi tuksohin tayo. User yun eh. Kasi siya tagapagsumbong sa'yo, kita mo yung anak mo na yan. Hindi naman sumusunod talaga, di ba? O, hatulan mo na yan. Kaya hindi pa hinahatulan si Satanas, gagamitin pa siya ng Diyos. Hanggang sa ano nga, gagamitin pa siya sa millennium period eh. Paglabas niya ng 1,000 years na nandun siya sa abyss, tutuksohin niya yung nalalabing mga tao sa mundo. Mahihikayat niya, lalaban mo rin sa Diyos. Yun ang last battle, Satan against God. So pag inalis ng Diyos agad si Satanas, hindi mabubuo ng Diyos ang paraan ng pagliligtas. Kasi kasama si Satanas sa pagliligtas eh. Alam ka ng Diyos yun eh. Kaya lang talaga nahangal to si Satanas na bobo. Hindi niya alam ang mga ginagawa niya. Akala niya tama ginagawa niya. Hindi mo isipin niya mag-ahari at magiging katulad ng Diyos. Pumunong-puno siya ng kapangyarihan. Dahil siya ay ubod ng ganda, ubod ng yaman, na daya niya ang kanyang sarili. Na-deceive niya yung sarili niya. Kaya ang ginagawa niya, dinideceive niya si Eva. Si Eva ang unang deceive. Si Adan naman, hindi naman pinanindigan ni Adan ang utos ng Diyos sa kanya. Kasi nung ipakain ng Diyos, ay ipakain ni Satanas, yung bunga ng pagkalan ng tapat mali, kasama si Eva, kasama niya si Adan eh. Nasa Genesis 5:6 yun. Akala ko nung una kasi, nung kausapin ni Satanas si Eva, siya lang. Nung pala, kasama si Adan. Basahin niyo yung Genesis 5:6. Ang hirap kasi magbasa sa Bible ko eh. Pero tignan pa rin natin, Genesis 5:6. Genesis 3:6 pala, hindi 5:6. 3:6, basahin natin. At nang makita ng babae na ang bunga ng punong kahoy ay masakit kainin at nakakalugod sa mata at kahoy ng magnanasa upang maging marunong, magnasa upang magpakapantas sa tao, kinain niya, kaya niya siya, nilang babae, binigyan din niya ang kanyang kasama niya at ito'y kumain. So, may sino kasi, dalawa tatlong araw eh. Eh, siyempre si Adan ang kasama niya. Nung kainin ni Eva, yung bunga ng pag-alam ng tama, kasama pala si Adan. Ang akala ko, nung hindi ko pa ito nababasa, si Eva lang. Kaya sabi ko, tinan mo si Eva, nadaya eh, na-deceive si Eva. Nung pala, kasama si Adan, hindi lang na-deceive si Adan, talagang tumira niya hindi niya sinunod ang utos ng Diyos. Kasi si Adan ang inutusan pala ng Diyos doon eh. Wala pa si Eva noon.
Ang inutusan ng Diyos si Adan. Lahat ng bunga ng punong kahoy sa loob ng hardin at ang mga halamang nagkakaang inyong pagkain. Pero yung bunga ng pagkaalam ng tama't mali, huwag niyong at kayo'y mamamatay. Kasi si Eva, wala pang existence nun eh. Kasi si Eva galing kay Adan eh. Si Adan naman galing sa alikabok ng lupa. Hindi na humulma uli ng Diyos ang babae. Kinuha na lang niya kay Adan. Parang ang Panginoong Jesus. Ipinanganak ng Ama ang Panginoong Jesus na ang Panginoong Jesus nasa Ama. Inilabas siya ng Ama. Ganun din si Adan eh. Si Eva nasa kanya. Pero ang ginawa ng Diyos, pinatulog ng mahimbing na tulog, inuha yung tadyang. Kaya sabi ni Adan, ikaw ang dugo ng aking dugo, buto ng aking buto, laman ng aking laman. Pagkat galing ang babae sa lalaki. O yun ang istorya. Alam na natin yung istorya. Nalinlang si Eva. Ang ginawa, ayaw natin, ano ba? Dahilan, ba't kumain si Adan? Hindi naman sinabi sa Bible, ba't kumain si Adan? Basta't sinabi ng Biblia, ito binasa ko, at binigyan niya yung kasama niya lalaki, at kumain din. Hindi naman isinulat dito. Para yung mga fallen angels, hindi na isinulat ng Diyos dito story. Bakit? Hindi naman concern ng Diyos sa fallen angels, concern siya sa atin. Kaya ang lahat ng katotohanan ibinibigay para sa ikaliligtas natin. Hindi na natin kailangan malaman ng mga fallen angels. Para saan pa? Kasi malaman mo yun, ano mangyayari sa'yo pag nalaman mo lahat ng pangalan nun? Pati mga lahat ng angels, pag nalaman mo lahat ng pangalan, ano nangyari sa'yo? May nangyari ba? Wala. Di ba ang importante kaligtasan? Kaya sabi sa Deuteronomy 29:29, ang lahat ng mga lihim ay sa Diyos. Lahat ng nababasa natin para sa atin at sa ating mga anak. Para sa kaligtasan natin. Kasi ang gusto lang ng Ama, maligtas tayo. Kasi nga, naligaw tayo eh. Noong una, anak tayo ng Diyos. Ang nangyari nga, pag nagkasala si Adan, ang lahat nagkasala. Para masolve, para masolve ng Diyos ang problema, si Kristo magsosolve. Eh wala namang makita ang Diyos na okay na tao. Si Abraham nga hindi pwede. Si Moses hindi pwede. Lahat ng man of God hindi pwede. Gawin niya kaya ang ginawa ng Diyos, ang salita naging tao. Ang solusyon lang ay Diyos ang gagawa. Hindi kaya ng tao magligtas ng kaluluwa. So yun na nga ang prosesong ginawa. Ang salita naging tao para mamatay at magbayaran ng lahat ng kasalanan. At natiis yun ni Jesus Christ. Nakita niyo yun, sabi na, Ama, pwede ba? Huwag na. Pero hindi, Ama, kundi ang kalooban mo mag-aari. Eh nakita niya yung titiisin niya, napakatindi ng titiisin ni Cristo hanggang sa kamatayan eh. Hanggang sa nauuhaw siya eh. Bibigyan siya ng songyo. Apple vinegar. Korean apple vinegar. Yun ang ibinigay eh, imbis na tubig eh. Napakatindi ng hirap na dinanan. Pero natiis niya, wala siyang kasalanan. Kaya ako naniniwala ng lubos, yung lahat ng mga nabilanggo na walang kasalanan, pag natiis nila yun, sa langit sila. Kasi ang magtitiis eh, maliligtas sa atin. At gumagawa ng pagtitiis. Pero mo wala kang kasalanan, pinarusahan na. Lalo yung nasilya elektrika na walang kasalanan. Lalo pupunta sa langit yun. Eh parang si Jesus Christ yun eh. Nagtiis, naghihirap, walang kasalanan. Si Moses naman, walang kasalanan, gusto ibigay ng buhay niya, maligtas lang ang Israel. Di ba sumamba ang Israel sa Golden Cup? Sa Diyos-Diyosan dito? Ano sabi ni Moses? Panginoon, kung hindi mo sila patatawaran, alisin mo na pangalan mo sa aklat ng buhay. Pero payag siyang mawala sa aklat ng buhay, maligtas lang yun. Di ba yun ang ginawa ni Kristo? Payag siya maging kriminal, masama sa tingin na maligtas na lang ang buong sanlibutan. Yun ang ginawa ni Samson. Kasi nung nabubuhay si Samson, napapatay lang niya, 1,000. Pero nung ihain niya yung buhay niya, at hiningi niya ang kalakasan sa Diyos, binigay sa kanya, ibiniba niya yung talas ng Philistine, di ba? 3,000 na matay nun. Inialay niya yung buhay niya. Kaya sabi, wala nang hihigit na pag-ibig kung di ialay mo ang iyong buhay sa iyong kapatid. Kaya huwag kayong magagalit kung wala kayong kasalanan na inuusip kayo. Wala kayong kasalanan na mapalad kayo. Katulad ka ng Panginoong Jesus, katulad ka ni Pablo, katulad ka ni Moses. Magiging katulad na tayo. Payag tayo maghirap kahit walang kasalanan. Si Job, napakatindi nun.
Napakatindi ng hirap, kaya gano'n na lang ang habang ng ama kay Job eh. Pinagpala siya, dinoble yung pagpapala. Ibinalik sa kanya lahat ng pagpapala. Kasi grabe, wala kang kasalanan eh. Tapos nagtitiis ka. O di ba, napakagrabe nun? Katulad ni Jesus Christ na, wala siyang kasalanan, pero inari siyang kriminal. Mailigtas niya lang ang lahat. Ganon din ang mga apostol. Kahit bugbawin sila, patayin sila, makapagligtas lang na rin. Katulad din natin. Mailigtas man lang natin ang ating sarili, asawa at mga anak natin. Magtiis tayo, kahit may kasalanan, kahit i-persecute ka, kahit arihin kang walang kakwenta-kwentang tao, kahit wala kang kasalanan, yun ang kailangan mangyari talaga eh. Magawa natin ang ginawa ni Kristo. Maging katulad tayo, nagtitiis ng walang kasalanan. Kaya galit ang Diyos pag inosente pinapatay. Kasi walang kasalanan, pinatay mo. Doon na yun ang ginanulugod ng Diyos, yung mga inosenteng namamatay. Yung mga, kaya maging katulad kayo ng bata, inosente yun eh. Maganda ang konsyensya ng bata. Pero yung ugaling bata, mature na pag-iisip. Yung maging bata, kasi ang maging bata, yung umaasa ka sa nanay at tatay mo. Tapos ang linis ng konsyensya mo. Kahit pagpapaluin ka ng nanay mo, tatay mo, tumiiyak ka, naiinis siya, pero wala na. Hindi ka nagalit sa tatay at nanay mo. Pero pag lumaki na, kaya sabi ng Diyos, huwag nang papaluin ng malaki. Bakit? Naku, pag pinalo mo yung malaki, may isip na yan eh. Ibubulin mo sa kasalanan yan. Huwag nyo galing sa galit ang inyong mga anak, sabi ng Diyos. Yung walang isip lang ang pinapalo. Pag may isip na, naku, mag-iisip na yan. Sama naman itong nanay ko, wala naman akong kasalanan. Diba? Maghihigan din, baka nga isumpa ko, meron gano'n eh. Sa sobrang lupit ng magulang, sinusumpa ang magulang. Sabi sa Proverbs 26:2, tumatalab ang sumpa pag may dahilan. Pero kapag walang dahilan, yung tumatalab ang sumpa. Kaya yung mga sumpa ng mga anak sa magulang at sumpa ng magulang sa anak, kasi sinusumpa din ng anak ng magulang ang anak eh. Sobrang sama ng anak, sinusumpa eh. Ganon din ng mga magulang, sinusumpa ng anak, sobrang sama. Hindi nila magawa yung ginawa ni Kristo, patawarin ko sila, hindi nila alam ang kanilang ginagawa. Yung ginawa ni Stephen, yun din ang kailangan natin gawin eh. Kapag ikaw inuutik sa opisina, sa bahay mo, sa barangay mo, kahit siyang kanano, wala ka namang kasalanan, wala ka namang ginagawa, magala ka. Pagkat sumasa iyo ang kapangyarihan ng Diyos, sumasa iyo ang kaharian ng Diyos. Mapalad ang inuusig kay Kristo sa kanya ang karamihan ng Diyos. Kaya hindi inalis si Satanas eh. Pag aalis si Satanas, sino gagamitin ng Diyos para magtukso? Hindi naman kasi siya nanulukso. Di hahanap siya ng manulukso. Ayun, natagpuan niya si Lucifer, si Satanas. Ito magandang gamit para magtukso mga anak ko. Kasi okay, tapos na naman ang laban eh. Pasado na tayo. Kahit anong tukso ibigay sa'yo, kaya mo eh. Tapos na laban niya, it is written, sabi sa Isaiah 46:19 eh. Ang Diyos na nagpapahayag ng nakaraan na, tapos na, pero sinisimulan niya sa simulan. Sinasabi niya yung istorya na yon na nagdaan na sa simulan. So nalalaman niyo yung simulan katapusan. He is the Alpha and the Omega. Tapos na eh. Nakita na ng Diyos kung sino mga anak niya. Hindi pa nga nilidikha ang langit at lupa, kilala na tayo ng Diyos. Pag sabing kilala ka ng Diyos, buong pagkatao mo, kilala ng Diyos yun. Kaya alam ng Diyos ang buhay mo, kung kailan ka ipanganganak, kung kailan ka mamamatay, at kung kailan hindi ka mamamatay. It is written, it must be done. Tapos na. Kaya pinabayaan niya si Lucifer, wala nang magagawa si Lucifer, siya ang Diyos eh. Sabi niya, ako ang Diyos, wala nang iba. At gagawin ko ang pinalulugdan kong gawin. Sino pipigil? Sino haharang sa akin? Walang magagawa, tapos na. Nakasulat na, it is written, it must be done. So ang ginagawa nila ni Satanas, kinukura pang Bible. Kaya naglabas siya ng mga apocryphal books, mga hidden books. Huwag na huwag niyo babasahin yung Jubilee, tsaka yung Book of Enoch. Nandun ang lahat ng blasphemy, tugan. Maiiba pananaw mo sa Bible pag binasa mo yun. Ako na nga, tingin ko sa sarili ko, malakas, tingin ko sa sarili ko, mahina, ayoko. Baka mahulog ako. Ako yung tagapagturo, baka may makuha ko sa Book of Enoch o sa Jubilee, ituro ko sa inyo. Hindi, ang ituturo lang, yung nakasulat sa Bible, dito lang. Inspired Word of God. Kaya nga, binigyan ng authority si King James eh. Hari yun eh, sabi sa Romans 13.
pasahod kayo sa mga, pagkat ang lahat ng kapangyarihan galing sa Diyos. Pagkat ang mga hari ay sila'y mga malulupit sila sa mga may kasalanan. Pero mabuti sila sa matuwid. Kasi pag may kasalanan ka, pakuulong ka ng hari. Kaya ang hari, si King James, sabi niya, ang i-honor lang na Bible, King James Version. Wala nang iba. Kaya yun ang ginamit ng Diyos, si King James. Pag makikita niyo Bible ngayon, naku, corrupted na corrupted. Pag makikita niyo sa internet, corrupted na corrupted lahat na makikita, mababasa ko. Pinag-aralan ko nga yung binasa ko yung Catholic originated. Ang ito is nag-i-istorya pala nun, Catholic din. Kahit ko, kaya palagi pabor na pabor sa Catholic. Catholic din yung nagsusulat eh. Sabi daw ang Catholic daw, itinayo ni Jesus. Napakahangal talaga. Napakabobo ng mga nagmamarunong, mga kapatid. Kaya ang mensahe sa atin ng Panginoon, mga kapatid, nagkaroon na tayo ng kapayapaan sa Diyos, sa Ama, at sa atin. Makakapasok na tayo sa Holy of the Holy sa pamamagitan ni Kristo. He is the way, the truth, and the life. He is the mediator to God and man. Walang ibang hinirang na tagapamagitan sa Diyos kundi si Kristo lang. Si Kristo lamang at ang pangalan lang ni Kristo, ang pangalan ni Kristo makapagligtas. So tapos na. Naghihintay na lang tayo mga kapatid ng pagbaba ni Kristo. Alam niyo kung ano ang kalaban natin araw-araw? Evil thoughts. Evil thoughts. Tandaan niyo ang kalaban mo, evil thoughts. Kasi wala naman talaga mangyayari. Kasi payapa tayo, binigyan na tayo ng kapayapaan ng Diyos. Naglalagay ng evil thoughts si Satan para hindi ka mapayapa. Huwag mong entertainin yung evil thoughts. At bibigyan ko kayo ng isang halimbawa. Merong isang malaki-malaking puno, ang lapad-lapad, 10 feet ang lapad. Sa palagay mo, kaya mong itulak yun. Kung dadaan ka ba doon, maitutulak mo. Hindi. Di ba? Ang laki-laki nun eh. So ano gagawin mo? Ignore. Eh dito mga ka, huwag mo pansinin. Ganon din ang evil thoughts. Maglalagay ng evil thoughts ang demonyo sa akin. Napakarami, ang laki-laki, bundok-bundok ng mga evil thoughts. Ignore the devil and the devil simply. Gamitin mo yung word of God. Peace is with me. Kaya nga nung araw, pag nagpupunta ako nandun sa Katoliko, may sinasabi yung pare, lumalapit sa akin yung mga habyan. Sabi ko naman, hindi ko tinanong ko Kuya Rico. Kuya Rico, magaling sa misa ng Catholic. Kuya Rico, ano sinasabi sa atin? Peace be with you. At peace be with you. Eh, parang mga kulisap eh. Hindi niyo napapansin? Nung muling mabuhay ang Panginoon, nagpakita sa Apa, ano unang sinabi niya? Peace be with you. Diba ang kapayapaan sumayin niyo mga kapatid? Yung lagi sinasabi niya. Kasi ang isip natin, madaling maagaw ng demonyo. Pero maikikip mo yung peace of mind, hindi magagalaw ng demonyo. Yun yung sabi ni Brother Manny sa akin. Sa araw-araw lari, i-maintain mo yung peace of mind. Kasi kapag peace of mind ka, maririnig mo tinig ng Diyos. Kasi tahimik isip mo, maririnig mo siya. Kasi gano'n pala si Brother Manny, pag naghihintay siya ng message, sa madaling araw, bibisingin na siya. Wala siyang gagawin kundi mag-pray in tongues. Dumadating yung message. Wala siya iniisip. Nagpe-pray. Ganun din tayo. Ako, ginawa ko na rin niya pag matutulog. Kasi sabi ko, Lord, hindi ako marunong matulog eh. Paano ba pagtulog? Basta patulogin mo na lang ako anong gusto mong paraan. Ang ginagawa ko, nagpe-pray in tongues na lang ako habang natutulog. Nagigising na ako, nakatulog na pala ako. Hindi ko nakalaya na. Pero pag iisipin mo hindi ka matulog, hindi ka natingin sa Diyos, lalo ka hindi matutulog. Alam mo, nakamatulog. Kung ano gagawin, titingin ka sa Diyos. Alas 2:30 na pala. Tutulog ako. Maya-maya, titignan mo na nun, alas 4 na po. Lagi mo tinitig, bakit? Nababagabag ka na hindi ka Huwag ka mag-isip na hindi ka matulog. Basta mag-thanks ka lang. May darating na message. Magbibigay ng message sa Panginoon. Kasi kapag nagtatans tayo, ang utak natin, ang isip natin, relax eh. Yun din ang sinabi ni Einstein. Lahat ng disorganized invention niya, nagagawa na yun pag siya relax. Pag siya naliligo. Marami siyang nagawang invention nang siya'y naliligo. Kesa doon sa nag-iisip kung ano yung inventohin. Ganon din tayo eh. Isip tayo ng isip kung ano iisipin. Huwag kang mag-isip. Maging payapa lang. Darating ang sa isipan ng Diyos. Meron din Diyos natin. Kaya nga, nababasa ko pa dito sa internet, sabi, pag ginigising ka daw ng madaling araw, tahimik ang lahat, ilang time na magsasalita ang Diyos sa'yo, o sabi mo. Totoo din yun.
Kasi yung time na yun, tahimik naman talaga eh. Ikaw na lang ang gising eh. So, samantalahin ako, yun ang aking prayer time. Pag nagising na ako, simulan ko na yung prayer time ko hanggang sa matapos ko yun. Hanggang sa mag-stretching na ako, lumabat na gagawin ko na gagawin ko. Tulungan naman ako ng Diyos na focus of the mind. Kasi pag gising ka, minsan di tayo nakafocus. So pag tulog tayo, bigay natin sa Diyos ang pagtulog. Pag gising naman tayo, hindi natin sa Diyos na makapag-focus. Colossians 3:23. Na ano man ang inyong ginagawa, gawin niyo ito sa Panginoon ng buong puso, buong kaluluwa, buong pag-iisip, buong kalakasan. So yun ang focus. Kaya nga sa pag-worship natin, kaya na mag-focus. Hindi na natin nagagawa yun. Yung buong pag-iisip, buong damdamin, buong pagsamba, buong alaaka. Hindi rin eh. Kaya pahapyaw lang ang ginagawa ng Diyos ng sinain na glory. Kasi kung lahat tayo magagawa yun, pagsamba sa Diyos sa Espiritu, pwede nang ibaba ang sinain na glory na hindi the please. Talagang sinain na glory. Pero yun, sa langit pa yun eh. Dito sa lupa, the please lang. Pero mo ginawa ng Diyos kay Moses, the please lang. Sabi ng Diyos sa kanya, hindi mo pwede makita mo ako, mamamatay. Dadaan ako sa iyo, makikita mo likod ko, the please lang. Likod lang namin ang glory of God, mamamatay ka. Kaya i-glorify tayo, para hindi tayo mamatay sa langit. Kasi pag pumunta ka doon, hindi ka glorified body, magpapakita ang Diyos sa iyo, glorified. Paano ngayon yun? Hindi mo kakayanin yun. Hindi mo kaya ang glory of God. Hindi natin kaya ang glory of God. Kaya nga yung mga seraphim, pag nandun sa Diyos, nakatagad yung mata eh. Yung seraphim, may 6 na pakpak yun eh. Yung 2 pakpak niya na nakapalibot sa katawan niya, tsaka sa paa. Yung 2 nakatakip sa mata. Hindi, seraphim, pinakamataas na anghel yun, seraphim. Yun yung kasama ng Diyos lagi, nagbabantay. Hindi nga matignan ng glory of God. Pero yung mga anghel natin sa langit, kita niya ang mukha ng Ama, araw-araw. Kaya yung mga angels natin, kaya nga tinanong ko ng Huwebes yun. Ilan ang angels natin binigay ng Diyos? Ay sinabi ko sa ano na Matthew 18:10, ang mga anghel sa langit ay nakikita ng mukhaan ng Ama. At siya ang nagbabantay ang mga anghel ng mga anak ng Diyos. So marami. Maraming anghel. Tingnan nga natin yun, Matthew 18:10. Ingatan ninyo na huwag ninyong pawalang halaga ang isa sa maliit na ito, sapagkat sinasabi ko sa inyo na ang kanilang mga anghel. Kita mo nakasulat sa Bible, bawat isa sa atin, ang dami-dami pa ng anghel. Mga anghel sabi. Ingatan ninyo na huwag ninyong pawalang halaga ang isa sa maliit na ito, sapagkat sinasabi ko sa inyo na ang kanilang mga anghel sa langit, hindi anghel ni Satanas, anghel sa langit, ay nagpapakita palagi ng mukha ng aking Ama na nasa langit. Kasi yung angel ni Satanas, wala na sa langit yun, hindi na tulad sila eh. Nagpaparol pa rito sila sa first heaven, second heaven eh. Pero ibabaksak sila sa lupa, sa tribulation period. Kaya mapoposes niya ni Satanas yung Antichrist. Doon na maghahakit ng lagim yung mga anghel. Pati yung 4 angels doon sa Euphrates, meron kasama 250,000 na yun. Papatay ng mga tao yun. 1/3 ng tao papatay nun. Bukod pa doon sa mga anghel ni Satanas, ha? Na napakaraming anghel. 1/3 eh. Kasi ang Diyos nagpapalit eh. Ina po si Judas, nung mawala, pinalitan ni Matayas. Nawala yung 1/3 angels, papalitan yun ng mga anak ng Diyos. Kasi noong una, ang tawag ng Diyos sa mga anghel, mga anak ng Diyos eh. Wala pa kasi tao nun eh. Hindi pa siya lumilikha. Ngayon meron na. Kaya tayo na yung mga anak ng Diyos. Kasi araw-araw hindi sila magiging katulad ng Diyos. Anghel lang sila laki forever and ever. At ang katungkulan nila, maglingkod sa atin. Maglingkod sa Diyos. Magiging Diyos kasi tayo. Kaya habang hindi pa tayo Diyos, maglilingkod na sila para i-preserve yung kaligtasan. Maproteksyon na tayo naman. At napakarami, sabi mga anghel eh. Kaya yung gagamitin niyo yung mga anghel niyo. Ako madalas kong gamitin yan pag napunterovisyo ko.
Kahit pag nakakompromiso, ako naman, hindi magkompromiso. Kinukompromiso ko lang bilang Diyos eh. Ang dami ko nang ginawang kompromiso ang Diyos. Kung hindi ako pinababayaan. Ang isinisigaw ko nila, mga ministering angels, tulungan niyo ko. O nakakalusot naman. Pero yun yung kinuwento ko sa inyo na hindi ko na uulitin kailanman. Yung ginawa kong kagaguhan. Nung iyakyat ko yung motor doon sa gutter, na napakaliit, siguro 3 feet lang ang lapad nung gutter. Sinakay ko si baby, dalawa pa lang anak ko, si Peter at si Glenn. Kasi napaka-traffic, hindi gumagalaw sa Vargas Bridge. Naisipan ko iyakyat ko doon sa gutter kami tatak. Eh di yun, tinakbo ko. Nakatakbo kami, pagbaba, ang daming tao, pinababa ko. Nung manlubos na yun, mga takotan, doon ko na naisip yung ginawa kong kagaguhan. Kagaguhan yung ginawa ko. Eh paano kung hindi kami natulungan namin? Naayusin. Eh di patay kami lahat. Pag bumalabag, sagasa kami lahat ng kasi pasalubong yung jeep eh. Sabi ko, napakagago ko talaga. Napakagago ko. Ikinuko, kaya ako, ngayon kinukompromise ko na naman yun sa paliligo. Nabasa ko, sabi sa internet, ang mga senior daw, hindi dapat naliligo lagi. 3 times a week lang. Hindi ko kaya, lalo mo yung init-init, hindi ko kaya yun. Kaya pag ako maliligo, ano sinasabi ko, Panginoon, tigas na ulo ko. Sabi ng mga doktor na mahuhusay, hindi daw dapat naliligo senior. Eh, lampas pa ako sa senior eh. Ikaw na lang ang bahala, Panginoon, litas mo. Hanggang ngayon, malakas pa rin ako. Hindi rin naman nila ma-prove talaga yun. Sa pantahalan din ang isip ng mga doktor yun. May nag-prove na ba? Ang na-prove nila, kaya bawal maligo. Alam nyo, napapago yung senior. Hindi yung namamatay dahil naligo. Kasi ang maliligo, pwede madulas. So, nung mamatay yung senior, nadulas. Hindi yun dahil naligo. Binasa ko, sabi ko, niluluko tayo yung mga expert doctor na to. Delikado daw maligo si bakit? Eh, pwede na mabago ang ulo, pwede madapa. Kasi madulas ang banyo. Di ba? Eh ako, na-stroke ako, bakal pata ako. Ang hindi nila lang, dahil ko anghel. Bago ako pumapasok sa siga, o mga anghel, alam nyo na gagawin nyo, ha? Ililigtas nyo ako. Panginoon, iligtas mo ako, maliligo lang naman ako. Iligtas mo ako, huwag ako mabago, madulas. Kasi isang bago ko lang, isang dulas din, yung pagkakaalam niya ako. Hindi mo si Eddie Garcia. Alam nyo, kinamatay ni Eddie Garcia, nung mabali yung rapes, nadulas yun eh. Napanood ko yung video nun eh. Nasa labit doon sa wiring. At dapat pananagot nito yung may mga wiring na yun eh. Pero mo, hindi dapat mamatay si Eddie Garcia doon eh. Nasa labit yung paa niya eh. Ako din dito, nasa labit yung paa ako sa wire, kumataw yung mukha ko. Kasi pag nasa labit paa, wala ka ng control eh. So, nabali ang tadyang ni Eddie Garcia hanggang sa after din, mananghina na, namatay. So, ang protection ng Diyos, mga kapatid, nasa atin lagi. Ang lahat ng ministering else ibinigay sa atin. Ngayon nga, nandito, hello. Nandito kayo lahat, present lang. Nagsisiksikan sila sa atin ngayon. Halimbawa, ang Angel ni Claire, 1,000. Ako, 1,000. Lahat tayo 1,000. Ilang libo yun na nakahilera dyan. Kaya nga si Gracie natuwa eh. Nung sabihin ni... Buti, ang bilis ng SOS at thank you. Kaya nga, sabi ni Gracie, Master, si Elisa, master niya eh. Napakarami kong mga sundalo ng Ministeryo. Wala tayong magagawa, natatakot ako. Sabi ni Elisa, sa Diyos, buksan mo po ang isip at ang mata ni ABC. Binuksan ng Diyos. Nakita ni ABC, isang katerbay ang hell, ang dami-dami. Natuwa siya, ang dami pala natin. Kaya ngayon, pagbubuksan lang ng mata natin, binuksan ng Diyos, makikita natin ang isang katerbang ang hell dito. Naksanak sa mga angin. Kaya, relax lang kayo. Pag kayo lalakad, ipauna mo na yung mga angel mo. Di ba yung nasabi ng Diyos kay Moses, pumunta ka doon, pamuunahin ko mga anghel ko. Pag pupunta ka, kahit saan, Panginoon, mamamalengke ako. Pamunahin mo na yung mga angels ko doon. Ayusin na, bigla mo ko ng tricycle, masasakyan ko. Bigla mo ko ng tindera na hindi ako gagayahin sa kilo-kilo. Dahil mo ko doon na hindi ako ma-aksidente. Kasi ma-aksidente, meron nga akong pakilala dito. Batang-bata yan, 21 years old, eh baha. Baha nun eh. Baha sa palengke. Nagpunta siya sa palengke, nagtitinda siya ng saging eh.
Alam niyo namatay yun. Alam niyo hindi namatay. Nadulas lang yun sa ano. Kung baha, hindi nilagyan ng tanda na meron palang ano doon, yung tawag dito. Yung kanal. Nashoot yung paa niya doon, humataw yung ulo pala. Nagpunta lang ng palengke. Namatay na. Kasi kung mamamatay ang isang tao, gagawa ang Diyos ng paraan para mamatay. Eh tayo, hindi naman kalooban ng Diyos na mamatay tayo. Sabi sa John 17, hindi kalooban ng Ama na alisin kayo sa sanlibo, kundi ingatan kayo sa masama. So hindi tayo mamamatay, pwede tayo hindi mamatay. Ngayon, hindi natin sa Diyos na sa rapture, huwag tayo mamatay. Kasi pwede. Hindi naman tayo mag-pray na hindi pwede. Parang ganito, mag-uutos ba ang Diyos na hindi pwede masunod? Sabi ng Diyos, be perfect, for the Father in heaven. So pwede daw maging perfect. Bakit? Inutos niya eh. Mag-uutos ba siya ng hindi naman masusunod? Masusunod? Sundin mo lang, masusunod. Siya yung gagawa eh. Sabi sa yan eh, Isaiah 26 verse, ang lahat na gagawin natin, dinawanan ng Diyos. At binubuhan ng Diyos ang ating pasahan araw-araw. So siya ang gumagawa sa atin. Kasi hindi natin kaya, lalo na magiging bata ka. Yung bata, laging humihingi ng tulong. Ganun ko dapat. Mapalad ang walang ibang inaasahan. Hihingi na lagi ng tulong. Na-discern ko yan eh. Na-revelation sa akin bakit. Na-stroke ako eh. Kasi pag na-stroke ka, wala ka ng kakayanan. Pag nag-iisip ka, ang gulo. Hindi mo kaya tumayo, hindi mo kaya maglakad. Pati pagkain, pag-ebak, pag-ihirap na hirap ka. Kaya naging batang paslit ako hanggang ngayon. Humihingi ako ng tulong lagi sa Diyos. Panginoon, patulugin mo, no? Marunong mo talaga matulog. Pag ginising mo naman ako, makapag-pray naman ako na hindi ako malilimutin. Kasi meron ng Alzheimer's disease tayo eh. Pag ang sintomas mo, nakakalimot ka na lagi, may dementia. So paano kailangan ma-outer combat natin yung dementia? Ang Diyos lang ang pag-asa. Wala naman tayong magagawa at yung kakain ka ng pag-proto sa dementia. Yung mga pagkain, abogado, yan. Yung walnut, almond seeds, lahat ng mga seeds and nuts, tsaka mga protein, mga Greek yogurt, cottage cheese, lahat ng 14 brain. Yung walnut, pag tinignan mo, parang utak yun. 14 utak yun. Tinan mo yung kidney. Kumain ka ng 14 kidney, gamot sa kidney yan. Yung mga beans, 14 kidney, gamot yun. Meron na talaga yung itinilagahan yun eh. Tignan mo lang ang itsura, alam mo kung saan mo gano'n. Pati kulay. May color coding yun. Yung pula, pag kumakain ka ng mga pula, maganda sa tutuin. Para alam mo na, kapag kumain, iba-iba ang kulay ng prutas eh. Pag kumain ka ng berde, lilinisin ang katawan mo no, berde, pag lilinisin. Pero pag pula, sa lumuyo, sa puso. Lahat ng kakainin mo pula, agaya ng red pepper, takwan, ano pa, siling na buyo. Lahat ng pula, mahusay sa puso, mahusay yun sa dugo. So meron nang ibinigay ko sa color coding, tsaka itsura. Para hindi ka na idea ka na. Pagkakain ka ng walnut, makikita mo, 14 utak yun. Para sa utak yun. Yung abogado, fats yun, para sa utak yun. Kasi ang utak natin, buo ng fats. Hindi sugar. Yung sugar, lason sa katawan niya. Kaya kapag fats na ang kinakain natin, makahabuti sa utak yun. Pag ano ka lang sa internet, sa Google, i-Google mo lang. Tanungin mo lang ang Google. Hello Google, ano ba ang mahuhusay ng pagkain para sa utak? Ihihilera na siya yun. Tuturuan ka pa kung ano gagawin mo. Amen. Huwag kayong nang hinalang sa nawawala sa inyo. Ibabalik sa inyo ito ng mga pusong higit at sa huli ay buhay na walang hanggan. Ibigay ninyo kung kanino nararapat. Good morning mga kapatid. Somewhere in... Hello. Pakilakas ng mga Monterrey. Hello. Somewhere in our life, majority ito sa atin. Usually sa simula ng ating pananampalataya. Lahat tayo madamdamin.
Hindi natin nakokontrol ang damdamin natin. Kaya nang magalingin ng Panginoon na tawagin tayo, binigay ang Espiritu Santo na pustos tayo ng pagmamahal, ng kagalakan. Ngayon yung kagalakan nag-uumapaw yun eh. Naging emotional tayo. Lahat tayo dito, dumaan dito. Ako, emotional ako ng una. Preach ako ng preach sa mga magulang ko, sa mga kapatid ko, nagpapatotoo ako na nagpapatotoo. Hindi ko nakokontrol ang sarili ko. Hindi ko namamalayan, naiinis na pala. Naiinis na pala sila sa akin. Tapos, kung wala akong control sa sarili, kahit hindi ko pag-aari, naglagay ako ng mga word of God, dininikit ko yun sa bahay. Nung makita ng nanay ko, sabi, ba't kinabit mo yan? Eh, bahay ko to ah. Ako, sorry, nay, kasi, ano lang ako, overwhelmed ako eh. Kailangan sundin natin ang word of God. So, ipinipilit natin na yung ginawa natin, gawin nila. Ipinipilit natin na yung pananampalatayang pinigay sa atin, gawin din nila. Pero there is time for everything eh. God has a purpose. May timeline man doon. Sa lahat ng bagay ay may kapanahonan. At sa bawat bagay, may panahon. Hindi ko mo naging Kristiyano tayo eh. Patotoo tayo ng patotoo, gagawin din nila yun. Hindi, there is time for everything. Merong panahon para sa kanila. Sabi sa Ecclesiastes 3:1 eh. Sa bawat bagay ay may kapanahonan. At sa bawat bagay may panahon. So let's wait. Huwag tayo magpumilit. Kasi love never insists his own. Ang pag-ibig, hindi niya ipinipilit ang sarili niya. Eh, ipinipilit ko na yung pananampalataya ko, gawin nila. Pati sa tatay ko, ginawa ko din yun. Nagpumilit ako na manampalataya ang tatay ko. Nakagustuhan ko na manampalataya siya. Sumama ako sa kanya kasi ang libangan niya, mag-mega mall. At pupunta sa Mega Mall, kakain, manonood na sine, matutulog sa loob ng sinehan. Sa kagustuhan ko na maging Kristiyano siya, sumama ako kay Tay. Sige, kasamahan ko na lang kayo. Gagamitin natin yung motor para libre tayo sa pamasahe. So nagpumilit ako ng magpumilit na maging Kristiyano siya. Pagdating ng panahon na yon, may audio na sa akin, bitawan ko na siya. Sabi ko, Tay, pasensya na kayo ha, pero hindi na ako kasama sa inyo eh. Kasi ang purpose ko lang, manampalataya kayo. Eh kaso ayaw mo nyo, ayaw ko na rin. Sabi ko, sawan-sawa ako sa mga ganyan sa libutan. Yung kain dito, anood ng sine dito. Sabi ko, pwede ba? Tay, iba na lang isama niyo. O hanggang sa dumating ang panahon, there is time for everything. Naging Kristiyano tatay ko, na hindi ko pinilit. Kusang gumawaan ko sa kanya. Tapos lumalapit na sa akin yun, alam nyo. Nagtatanong yun. Sabi niya, Larry, paano ba manalangin? So, nandun na yung kababahan, gusto na matuto. Ay ko, pag mananalangin ka, ang sasabihin nyo, Ama, sa pangalan ng Panginoon, so, hingin nyo na kung ano gusto nyo. Paniwalaan nyo, tatanggapin nyo. At kailangan maging tunay na Kristiyano kayo. Mag-iikapot-hando kayo sa lahat ng pera tatanggapin nyo. Mag-worship kayo kasama namin. Kasi kasama siya ng kuya ko doon sa sa fellowship ng kuya ko, doon siya sumasama. Sabi niya, ayaw ako doon eh. Sabi ko, ba't ayaw nyo naman doon? Kasi ibang klase natin eh. Hindi ako makakilos ng kilos ko. Para bang nakatalian siya sa lugar na yun. Sumama siya dito sa atin. Tapos alam nyo, nanggigising pa yun para mag-iikapula. Hinigising. Ano na gumising tayo ba? Bakit? Ito ikaputandog ko. Binuhin mo, gigisingin ka para mag-iikaput mag-andog. Tumanggap ako sa kuya mo. Ito, pag ikaputandog. Paano ba ikaputandog ko? Yung 10% ng tinanggap nyo, iikap nyo. Ngayon sa offering, bahala kayo kung magkano gusto nyo. Hindi, sa'yo na lahat yan. Okay na naman ako eh. Kompleto siya, may gamot siya, may pampunta siya ng may gamot. So, ibig sabihin, hindi lahat ng bagay ng unang pupuwersa. Kasi, ang Diyos kasi natin, hindi siya nagpupumilit. Ang gusto niya, malayang pagpapasya. Kaya nga, ibinigay niya yung malayang pagpapasya sa tao, pati sa amin. Gusto niyang lumigaya siya sa pamamagitan ng kusang loob ng pagtanggap sa kanya. So, wag natin pilit si baby. Pinipilit ko rin nun. Araw-araw, alam mo, nag-aaway kami minsan. Kasi gusto ko yung word of God ipamuhay niya. Sabi ko, word of God ipamuhay mo, hindi tayo magtatalo. Laging word of God, laging word of God. Walang word of God lang. Hindi ko namamalayan, pinipilit ko yung gusto ko sa kanya. So, wala akong pagmamahal sa kanya. So, pinalaya ko siya. Alam niyo, bago mamatay yung si David, before na mamatay yun, nagpatotoo sa akin, sabi niya, ang tawag sa akin ng book. Ay ko, bakit? Totoo talaga sinasabi mo, the word of God lang talaga ang susundin.
Kasi nung panahon na pala yun, naayos na siya ng Diyos para pag mamatay siya, talagang nagsisi siya, ligtas siya. Inihanda pa siya sa bago namatay yun, nagpatotoo sa akin. Sabi niya, mahal mo pala ako. Sabi ko, bakit naman? Duda ka ba? Sabi niya, oo, sa umpisa duda ako sa iyo. Pero mahal mo pala ako. Kasi naramdaman niya yung pagmamahal ko sa kanya, hindi ko siya iniwan kahit kailan. Lahat ng gastusin, suportado ko sa kanya. Laki na nagasto namin sa kanya. Pero talagang nandun yung support ko sa kanya all the way through sa lahat ng bagay. Kaya sabi niya, mahal mo pala ako. Sabi ko, duda ka ba? Sabi niya, oo, duda ako. nung mga panahon yun, naramdaman niya kasi nung panahon hindi na siya nakakakilot, nakaupo siya sa upuan doon, lumapit ako sa ko, pwede ba makaupo? Niyakot ko siya, naramdaman niya yung pagmamahal ko sa kanya. Kinikilabutan siya sa sabi niya, mahal ko pala ako. No? Eh di, niyapos ko lang yun. Naramdaman niya yung pagmamahal. Alam niyo ang mga tao, nararamdaman ng pagmamahal kahit hindi kayo magsalita. Kahit yung presensya mo lang, manaramdaman na minamahal mo sila. Kasi iba yung spirit eh. The spirit flows, the spirit transfer. Nararamdaman din ng tao kung ikaw ay nakakainis ka, naiinis ka, nagagalit ka. Nararamdaman, alam niyo yung mga aso, ang lakas ng pakiramdam niya. Alam ng aso pag takot ka. Alam ng aso pag mahal mo siya. Kasi si Bana, talagang hawak mo lang yung list niya. Alam mo niya kung ano nasa iyo. Kung takot ka sa kanya, o mahal mo siya. Sabi nga ni Daniel, si Bana, ibang klaseng magrespeto sa iyo, daddy. Ay ko, bakit? Kasi pag dumadating ka, tatayo kayo, tapos tutungo. Ay ko, nagbabaw si Bana sa akin, tatayo, tapos tutungo. Nandun yung respeto niya sa akin. Nakita naman niya yung pagmamahal ko sa kanya ba? Walang oras na hindi ko siya pinakakain, iginagala. Eh ngayon, hindi ko nakaya. Buti na igagala nito. So, mga kapatid, huwag natin itupuwersa. Hayaan lang natin Diyos ang gumawa. Kasi sabi ng Panginoon sa 2 Corinthians 3:17 ngayon, ang Panginoon na Espiritu. Kung saan nandun ang Espiritu ng Diyos, nandun ang kalayaan. So, malaya. Mga anak ko, talagang pinalaya ako ng todo yan. Maliit pa sila. Kahit wala pa silang masyado karunungan, pinalaya ko sila. Gusto ko matuto sila kasi sila magdidesisyon sa sarili nila. Aasa sila sa sarili nila at sa Diyos lang. Eh, madalas ako mapagalitan din ng nanay ko din eh. Kasi nung araw, wala pa naman laptop, walang computer, walang desktop. So, ang laro ng mga games ng family computer, yung maliit na family computer, eh usually, Mario Brothers ang laro nun, tsaka Battle Tank eh. Sabi ng nanay ko sa nga dito lari, ikaw talaga ba ginagawa mo sa anak mo? Ay ko, bakit? Eh, alas 12 na, gising pa yung mga anak mo. Patulugin mo na yan. Ay ko, ano ba problema sa hindi pagtulog? Eh, mga bata pa yan eh. Sabi ko, naglalaro ng computer eh. Siyempre, napupuyat sila, gusto nila rin eh. Patulugin mo na yan. Pero yung pati pagtulog, sasabihin mo sa tao, hayaan nyo lang na eh. Darating ang araw, mapapakinabangan nila niya. Alam niyo na, ang pakinabangan ng lahat ng anak ko yun. Si Peter, si John, si Jengo, si Daniel. Naging mga call center agent, graveyard sila. Eh kung hindi sila nasanay ng gising lagi sa madaling araw, napakinabangan nila. Puyat sila lagi, ano madaling araw eh. Tinan mo, napakinabangan. Kasi lahat ng bagay na nangyayari sa atin, may plano nito. Tapos, pinagalitan na naman ako. Sabi niya sa nanay ko, bakit ba bumibili ka ng napakamahal na laruan? Kasi yung The Policeman, yung laruan mo araw, Robocop, ang mahal nun eh. Di battery yun eh. Sabi sa akin, bakit ang mamahal ng nilalaro? Nanay, bata yan. Maglalaro. So pag naglaro, bigyan mo na magandang laruan para malaro nila. Kasi usually ang ginagawa nila, pag may mahalagang bagay, nilalagay sa cabinet. Yung mga pagkain, nilalagay sa cabinet. Nakikita ko naman yung mga pagkain ko, darating araw, mabubulot to. Ang ginagawa ko, kinakain ko. Yung mga lunches nila nung araw, ang dami. Tsaka yung ang dami nilang pagkain na masisira lang yun. Kinakain ko, sabi nanay ko, may napapansin ako dito, sabi ko, nawawala yung lunches. Ay ko, kinain ko. Eh kasi hindi mo naman kinakain, nabubulog eh. Tumatambok na yung lata. Ganun ang mga magulang sa sobrang tipid nila, hindi sila marunong. Tapos pati paglalaro ng bata, pinakikian naman. Ano ba mo ang bata? Maging bata. Darating ang panahon, gusto man naging bata niya, hindi naman magiging bata. Pagtanda niyan, puro problema habang bata, hamong maging bata. Pagkat ang bata ang tunay na pinagpala. Sa kanila mo makikita, sila ang tunay na pinagpala.
Kaya sabi ng Diyos, kung hindi kayo magiging katulad ng bata, hindi kayo papasok sa langit. Kasi ang bata, lagi lang siya malinaw ang isip, malinaw ang konsensya, hindi siya nagtatanim ng galit, nag-e-enjoy siya sa buhay niya. Wala siyang pinoproblema. Pag tumanda tao, walang ginawa kung hindi mo problema. Walang ginawa kung hindi, mag-isip ng masama, mabuhay ng masama. Ganun nga, ba't tumatanda ito? Hayaan natin, yan ang stage ng buhay. Kita niyo lahat napapakilala. Tsaka yung pagdidesisyon sa buhay, maliit pa sila pinag-desisyon to. Sinasabi ko sa kanila, ano ba nang gagawin niyo kung hindi kayo mamamatay? Hindi kayo masisementeryo, hindi kayo mapupunta sa ospital. Gawin ninyo. Do it in the glory of God. Lumakas sila sa lahat. Talaga, sila, self-reliant lahat. Kaya nga yung naging siyota pa nga ni Daniel, sabi nung naging siyota, sabi niya, bakit parang ikaw ang lalaki? Di ba ako ang lalaki? Kasi si Daniel talagang tumatayo sa sarili pa niya yan eh. Ang napapasunod niya tuloy, yung lalaki. Sabi ng boyfriend, di ba ako ang lalaki? Gusto na lang sabihin din, oo nga, pero hindi ka lalaki talaga. Kahit mas lalaki pa si Daniel, sabi. Kasi naturuan ng bata na tumayo sa sarili pa, huwag umasa kahit ano. Pag may problema, solve din ang problema. Kapag hindi masolve, lumapit sa akin lang. At kasi ang mag-asawa hindi dapat lumalapit sa biyanan. Alam niyo yung mga biyanan, sisirain nila ang pagsasama ng mag-asawa. Kaya si Eva at si Adan, walang biyanan eh. Bakit? Manggugulo yun eh. Kapag nag-aawa yun, pupunta yung babae o lalaki sa nanay niya. Naku, ang ikakamsin ng nanay, sabi sa'yo, masamang babae yan eh. Iwalayan mo, dito ka na sa amin. Ganon din doon sa lalaki. Iwalayan mo na dito ka sa amin. Pinaghihiwalay nila. Kung nung bata na training na yan, mag-desisyon sa sarili na, lahat ng problema nila, sila magsusol. Sila mag-desisyon. Hindi na lalapit sa nanay at tatay. Ngayon, ang gusto naman ng Diyos, maging bata tayo, lagi kang lumapit sa tatay mo. Yun naman, baliktad naman. Sa Diyos naman, mag-rely ka sa tatay mo. Lumapit ka sa at ang tatay natin ang Ama. Ang Ama ng Panginoong Hesus. Ang unang anak niya, panganay niya si Kristo, tayong lahat magkakapatid. So ang gusto ng Ama, maging reliant tayo sa Kanya. Mapalad ang tao walang ibang inaasahan kundi ang Diyos. Mapalad siya. Kaya tayo bilang Kristiyano, aasa lang tayo sa Diyos. Kahit walang maliit o malaking bagay, ihahabilin mo. Sabihin mo sa Diyos. Kasi kahit nga maliit na bagay, kung hindi pa hitulutan ng Diyos, hindi mangyayari. Kasi walang bagay na magaganap sa buong universe kung ayaw ng Diyos. Kaya yung mga millennial sasabihin, universe, help me. Ayaw ng universe. Di ba? Naririnig ko, nagkataon mo, ang hahangal nito mga ito. Universe, likha ng Diyos yun. Tapos naasa ka sa universe. Aalisin nga ng Diyos ang universe, magagawa ng bago. Asa na yung universe mo? So hindi kasi sila marunong, hindi nila alam kung paano pananampalataya. Ngayon, natutunan na natin ang pananampalataya. Naintindihan na natin ang buhay. May nagtanong sa akin, sabi, kung bibigyan ka ng isang pagkakataon na mabubuhay kang maguli, ano gusto mo? Ay ko, simple lang ang gusto ko pag magkakaroon ako ulit ng isang buhay ulit. Ano gusto mo? Ako. Gusto ko ako. Ako pa rin yung ako. Bakit? Nasa Diyos ako ngayon eh. Kung papalitan ko pa buhay ko doon, di mawawala ako sa Diyos. Kasi kahit na napakahirap ng buhay, na-stroke ako, yun pa rin ang gusto ko. Kahit napakasama ako ng araw, yun pa rin ang gusto ko. Bakit? Ngayon, nasa Diyos ako eh. Ba't hahanap ako ng ibang buhay? Hindi ko kailangan mabuhay akong muli. Ang kailangan ko ngayon, makapunta na ako sa langit. Kasi naiintindihan ko buhay. Nalaman ko kung ano gusto ko eh. Nalaman ko kung ano kulang sa akin eh. Tapos papalitan mo pa. Naiintindihan ang gago, si Lucifer. Nasa langit na umalis pa. Di gago. Ubod ng tanga, full of wisdom, pero walang wisdom. Ubod ng hangal. Bino mo kung di ba naman napakatanga niya, pinipilit niya patayin si Jesus Christ. Yun nga ang gusto ng Ama eh. Mamamatay si Jesus Christ sa krus, dadalhin ng katawan niya lahat ng kasalanan. Kasi yung katawan niya, walang kasalanan, ilalagay doon lahat ng kasalanan. Yun, tapos, pinapatay niya. Hindi alam ni Lucifer, nag-kamikaze siya, pinatay niya yung sarili niya. Kasi nang mamatay niyang Panginoong Cruz sa Kalbaryo, bumuhatas sa kalaliman eh. Kinuha niya lahat ng pagkabihan, dinala niya sa langit. Momentarily kasi yung Sheol at saka Hades magkasama yun. Yung Abraham's bosom, nandun ang mga saint.
Tapos yung Hades, nandun naman sa mga tao. So nung bumaba si Kristo doon, binaklas niya ang kapangyarihan ni Satanas. May susi siya ng siyul. Binaklas at dinala niyang bihag ang pagkabihan sa langit. Colossians 2:15. Ipinalada sa langit, talo na si Satanas. Ibinilagay si Satanas sa napakatinding kahiliyan. Kasi inilagay din ni Satanas si Jesus sa kahiliyan eh. Hubad-hubad si Kristo nung ipako sa krus. Dumadaan ng mga tao na hubad-hubad siya, nakapako. Ibinilat sa kahiliyan. Ganun din ang gawa ni Kristo. Binihag niya si Satanas. At lahat ng allegories na dinala sa langit, inalian. Kaya sabi dito sa atin, talian mo ang lahat ng bagay sa lupa, tatalian sa langit natin. May power na tayo eh. Napahak yung veil. Kasi yung veil na yun, yung naghahad lang sa tao at sa ano eh, sa Diyos eh. Eh meron na mediator si Kristo from man to God. Kaya napahak yung veil ng mga taisye. Pwede na tayong pumasok sa Holy of the Holies kapag makita ng punong saserdote na si Kristo. Kaya pwede na tayo pumasok. Kaya ang ginawa ni Kristo, tinapos na yung temporary, ginawang permanent. Kinuha niya yung kaluluwa doon sa Sion, dinala sa langit sa ilalim ng altar ng Diyos, at iniwan sa Hades na samantala naka-reserve para sa last judgment. At nagawa na ni Kristo lahat yan. So it's a matter of time lang. Tanga talaga si Lucifer, hindi niya alam, pinahintulutan lang. Alam niyo ba na ginamit lang ng Diyos si Satanas? Para makita kung sino talaga ang anak ng Diyos. Kaya nga may free will ang anghel tsaka tao eh. Nalaman ng Diyos tayo na tayo pala yun. Ito yung anak ko na talagang sasampalataya no matter what happen. So kilala na tayo ng Diyos sa simula pa. Ang itong si Satanas, akala niya nakaisa siya. Akala hindi niya alam na planado na lahat. Ilang beses na rin akong pinatay niya si Satanas. Bata pa ako, pinapatay na ako niya. Hindi ako mapatay-patay. Ang huling attempt niya, stroke. Hindi rin ako na stroke. Ayun, dumakbo na. Nangayaw na. Ayaw na. Wala siyang magagawa. Talo na siya. Kung maiintindihan lang ng mga tao na wala nang kalaban, talo na si Satanas eh. Malaya na tayo. Pinalaya tayo. At tayo iniligtas na. Ligtas na tayo hindi sa gift of God. Kaya lang, kailangan dumaan tayo sa proseso ng experiencing born again. Kaya nga sabi doon sa ano eh, pinagsasama nila yung born again Christian. Excuse me. Ba't mo pagsasamahin yung born again Christian? Kapag ang isang tao na born again talaga, experience yun, na tinanggap niya ang Diyos, ibinigay ang Holy Spirit, tinatawad siya, ibig sabihin, Kristiyano siya. So pag ikaw tunay na born again, ang tawag sa iyo, Kristiyano. Tagasunod ni Kristo, Kristiyano. Pag hindi ka pa nag-born again ng tunay, hindi ka pa Kristiyano, unbeliever ka. So pag na-born again ka na talaga, Kristiyano ka na. Kasi maraming sinasabi na born again sila. Eh, totoo ba yun? Totoo bang bago nila lang na siya? Kasi dadaan ka sa proseso. At ang isang proseso nga dyan, nagiging over-emotional tayo. Lahat tayo, majority natin, ako. Emotional ako. Pinupuntahan ko lahat ng kamag-anak ko, mother side, father side. Hayag ako ng hayag. Hindi ko nalalamang galit na pala sila lahat sa akin na pinalalagas ako. Hanggang sa natutunan ko mag-control, huwag mong ibibigay ng pera sa baboy o sa aso. Natutunan ko na yun, kaya ang sinasabihan ko lang, yung sa tingin ko hindi aso, hindi baboy. Yung baboy, yun yung ayaw magsisi. Lagi nakalubog sa putik ang baboy, gusto niya dumi. Gusto niya putik, yun hindi nagsisisi, unbeliever yun. Tapos itong aso, itong mga aso na to, nangangagat ito, nangangahol. Walang alam to sa Diyos, mga aso. Kaya sabi, a live dog is better than dead lion. Mas mabuti pa yung mga aso na yan kaysa sa patay na. Buhay pa, may pag-asa pa. So pwede pang pahayagan yan. Pero pipiliin mo yung aso magiging tupa. May mga aso kasi natatanggal magiging tupa eh. Tingnan mo yung nakapago sa krus. Akalain mo ba maliligtas yun? Ang tagal na aso no. Nung maging tupa lang siya, nung nakapago sa krus, hindi nga na-born naging experience yun eh. Hindi nga naging member ng church yun. Ang alam ko lang doon, nagsisi yung sumampa. Bakit? Kinilala niya si Kristo, Panginoon ko. So nagsisi na ng palataya. Binigyan ng Espiritu ng pag-unawa, ng pananampalataya. Kaya sabi ni Kristo, sinasabi ko sa iyo ngayon, ipagsasama kita sa aming paraiso. Ligtas yun. Punta mo, ligtas yun. Pero tayo, hindi naman tayo nakapako. Nakapako ba tayo? Hindi. So nakakagalaw ka. So pag nakakagalaw ka, susunod ka sa lahat ng utos ng Diyos tungkol sa iglesia. Papasakot ka sa otoridad ng iglesia. Gumagalaw ka eh.
Hindi ka naman pwede sabihin, Panginoon, hindi ko nagawa kasi ganun hindi ka naman nakapako eh. Ipinako mo sa sarili mo. Ayaw mo sumunod sa pananampalataya. Paano ka ngayon ililigtas ng Diyos, hindi ka mananampalataya? There is no more condemnation to those who are in Jesus, who walk not after the flesh, but by the Spirit. So ang pamumuhay mo ngayon sa laman, pananampalataya. At ang pananampalataya yan, kay Kristo sa salita ng Diyos. Yan ang ipamumuhay mo na. Pipiliin mo na yan. Kaya yung tanong sa akin, kung mabubuhay ka ulit, bigyan ka ng bagong buhay. Hindi na, ito pa rin. Ito pa rin ang gusto kong buhay. Walang iyang buhay, pangit na buhay, walang kwentang buhay. Eh, bakit? At the end, pupunta ako sa langit. Ano problema? Kahit ba ang pangit mong, bibliography ko yung resume ko, ang pangit, wala akong pakialam doon. Yun ngayon. Ano ako ngayon? Ano ka ngayon? Today is the day of salvation. Yung nakaraan, wala na yun eh. Nilimot na ng Diyos lahat yun. Yung future mo, gawin mo ngayon. Kasi yung future mo, ikaw ang gagawa ngayon. Ano ba gusto mong future? Pumunta sa langit. O di gawin mo ngayon ang paraan ng pagpunta sa langit, si Kristo. So dadaan ka kay Kristo. He is the way, the truth, and the life. No one can get to the Father except by me. So except superlative degree, wala nang iba. Except by Jesus Christ. Eh ang daming religion, puro amay. Hindi dumadaan sa anak. Paano maliligtas? Kailangan ng Diyos mo yung gumawa ng langit at lupa. Yung Diyos ni Abraham, ni Isaac at ni Jacob. Kaya nga madalas ko sabihin sa mga pamilya ko, sa mga kamag-anakan ko. Kasi sabi nila, bakit sinasabi mong sasamba kayo sa Diyos niyo? Kasi sabi ko dito, hindi tayo nag-worship na dito sa lahat. Sabi ko, ang gusto ko lang naman, maka-worship kami sa Diyos namin. Bakit? Yung Diyos niya ba, iba sa Diyos namin? Ito, oo. Iba yung Diyos namin. Kasi yung Diyos namin, yun ang gumawa ng langit at lupa. Ang ipinatotoo namin Diyos, yung Diyos ni Abraham, ni Isaac, ni Jacob. Katulad ng mga apostol. Sabi ng mga apostol, ang ipinatotoo namin, yung nahihimo namin. Yung nakakausap namin, nakita namin, narinig namin. Kung sasabihin namin, hindi namin nagawa, sinungaling kami. So, ganun din ako. Kung sasabihin ko yung Diyos niyo, Diyos namin, sinungaling ako. Ang ipinapatotoo ko, ang Diyos namin, yung gumawa ng langit at lupa. So, gusto namin worship yung Diyos namin. Bakit inaangkin niyo yung Diyos niyo? Yun ang Diyos namin, hindi ko naman inaangkin eh. Yun ang kilala kong Diyos, yung gumawa ng langit at lupa. Ganun din tayo. Ang Diyos kasi natin, yung Diyos ni Abraham, ni Isaac, ni Jacob. So kung ang Diyos natin, yung Diyos ni Abraham, ni Isaac, ni Jacob, nasa line tayo ng binhi ni Abraham. Kasi ang binhi si Kristo eh. Eh lumabas na yung binhi. Kaya sabi, sa binhi ni Abraham, pagpapalain ng lahat ng tao. Hindi lang Israel ang ililigtas, lahat ng tao. Bakit? Sa binhi ni Abraham, pagpapalain ng lahat ng tao. Through Jesus Christ, pagpapalain ng lahat. Wala nang hintil, wala nang Israel. Wala nang babae, wala nang lalaki. So lahat tayo magkakapatid kay Kristo Jesus at ang panganay natin si Kristo. Kasi si Kristo is not created, He was born of the Father. Eh ang mga anghel created yan eh. Kaya hindi sila pwedeng maging katulad ng Diyos. Anghel lang sila lagi, tagatulong lang sa atin. Bakit? Created yan eh. Tayo born. Sabi ng Ama, siya ang ipinanganak mo ngayon. Ang isa-isa na aking pinalulundan. So you must be born again. So born in the Father, born in the Spirit. So iyon ka na ngayon, so bago na yung Spirit mo, renewed na. Bago ka nang nilalang, tagalangit ka na. So ini-maintain mo yan para yung gift of the redemption of the life eternal makamit mo. Kasi niligtas tayo sa pag-asa. Ngayon yung pag-asa yun, hindi nihihiya sa atin. Bakit? Bakit matibay yun eh. Hindi sinungaling ang Diyos. Sinabi ng Diyos, totoo yun, totoo na. Ligtas na tayo sa pamamagitan ng pag-asa. So, ini-maintain lang natin yung pag-asa na yun through following the footsteps of Jesus Christ. At ang basis niya, Word of God. Mabubuhay ka lang sa Word of God. You will be a living epistles of Christ. Buhay na sulat. Kasi ang mga nakasulat sa Bible, titik na lang yan, doctrines yan eh. Teachings yan. Magiging totoo lang yan kung magiging laman. Kaya sinabi, love. Love is not seeking. Hindi niya ini-insist ang kanyang sarili. Malaya. Kaya sabi ni Pablo kay Pilimon Pilimon, sabi niya, alam mo, dinidinig ng Diyos ang panalangin mo. Hindi ko hinahanap na magpasya ka kaagad.
Ang hinahanap ko lang, yung kagandahan loob mo ay hindi mag-isa pilitan, kundi kusang loob. Sa iyong sarili kalooban. Kasi si Onesimus kasi ano yun eh, alipin yun ni Pilimon ay nakulong. Nakasama ni Pablo sa kulong. Naging Kristiyano si Onesimus. Hinihingi niya kay, ano yun, kay Pilimon na tanggapin uli si Onesimus. Pero sabi niya, kung wala akong pasya, hindi ko naman ibipilit. Baka kasi yung kagandahan loob mo, mauwi sa pangangailangan. Hindi sa kusang loob. Ang gusto ng Diyos kasi malayang pagpapas, malaya. Kaya where the Spirit of the Lord, there is liberty. Basahin natin yun, yung 1 Philemon 1:14. Philemon 1:14. Dadagpwat kung wala kang ayan. Dadagpwat kung wala kang pasya, ay wala akong magagawa anuman. Upang ang iyong kabutihan loob ay huwag maging tila sa pangangailangan, kundi sa sariling kalooban. So sariling kalooban, yun ang gusto ng Diyos. Ang gusto ng Diyos, yung sasampalataya, sariling kalooban niya. Gusto niyang sumampalataya. Sa millennium period, pababayaan ng Diyos sa mga tao. Titignan ng Diyos sino yung may gustong sumampalataya kay Kristo. Pero sa bandang huli, pag pinalabas ulit si Satanas, aakitin na naman ulit sa Satanas yung mga tao. Halos lahat yun, sasama kay Satanas. The last rebellion against God. Lahat halos na nandun. Kaya ang kaligtasan ng bandang huli, si Kristo. Pag hindi sumunod sa utos ni Kristo, patay agad. Yun ang judgment to, patay agad. Kaya nga tayo mapalad eh, kasi dinala tayo ng Panginoon sa dispensation of faith. Ang dispensation ng pananampalataya natin, dito sa panahon ito, is by faith. Kaya nga binibigyan tayo lagi ng Diyos ng pag-asa sa pagsisisi. Hindi katulad ng anghel. Kasi heavenly being yung created yun eh. Pag gumawa sila ng kasalanan, wala na silang pag-asa. Hindi na patatawarin. Kaya nga sabi ni Jesus, nakita ko si Satan na bumabaksak. Paano lintik, galing sa langit, ibinaksak eh. Inali sa langit, ibinaksak eh. Bakit? Suwain eh. So ngayon, ibabaksak uli na yan dito na sa lupa, sa tribulation period na. Sa tribulation period, si Michael na magbabaksak sa kanya. Doon sa mababasa mo sa TikTok o sa manan, na ang daming anghel, ganito. Kayo maniniwala doon, Bible lang ang basis. Ang basis lang na ng truth is the Bible. Kasi gustong-gusto nilang ilabas yung Book of Enoch at Jubilee. Yan ang napapansin ko sa internet. Pinipilit nila ang mga tahimuking basahin ng Book of Enoch at saka yung Jubilee. Ako hindi ko binasa pareho yun. Nag-discern ko na lahat kung ano nando. Kontra sa Bible, lahat ng nando. Lahat, pero i-describe doon yung mga watchers, yung mga polit. Hindi naman ako interesado. Ang interesado ko sa kaligtasan ng kaluluwa. Eh ano kung malaman mo lahat ng pangalan ng mga angels? Lahat na, o may nangyari ba? Wala naman na. Kung ikaw ay nananampalataya, hindi na kailangan ng ibang karunungan. Hayaan mo na sa kanila yan. Ibinigay sa atin ng Diyos ang espiritu ng karunungan kung paano maliligtas. Kaya ang binigay sa atin ng Diyos sa Bible, yung lahat ng paraan lang ng kaligtasan. Kita nyo, wala nang makikita sa Bible about the watchers, about the fallen angels. Isang verse lang, Genesis 6:4. Wala na. Ina-attribute nila yung sinaanak, yung hindi naman magwala na, ubos na nga lahat ng tao. Sabi sa Genesis 7:17-21. Ang lahat ng mga nilalang noon, mga hayop, patay lahat yun. Walang naligtas. Tapos sasabihin, meron daw gaya, ubos na nga eh, wala na nga lahat eh. Pero mo, kumikilos yung kanilang kaisipan. Sa internet, maging discernible kayo dyan sa pagbabasa, sa panunood. Pag napansin mo, wala na sa Bible, tigilan mo na, baka malason ka. Delikado yan. Lalo ngayon yung false teachings, false price, ang daming false doctrines. Naglipanan sa internet yan. Kung may scammer sa mga online, scammer din yan, mga yan sa Bible. I-scam ang buhay mo yan. Aalisin ka sa pananampalataya. Isa lang ang basis. Isaiah 34:16.
Isaiah 34:16. At iyong saliksikin sa aklat ng Panginoon. So aklat ng Panginoon, yung ipinasulat ng Panginoon na inspired na Bible book. Saliksikin nyo sa aklat ng Panginoon at inyong basahin. Kahit isa sa mga ito hindi magkukulang. Kahit isa sa kanila hindi magkukulang. So wala nang pwedeng idagdag pa. Walang mangangailangan ng kanyang kasama. So hindi mo kailangan ng Book of Enoch o Jubilee. Hindi mo kailangan yan. Sapat na nga itong Bible eh. Walang mangangailangan ng kanyang kasama sapagkat iniutos ng aking bibig at pinisan sila ng kanyang Espiritu Santo. So pinisan ng Espiritu Santo ang lahat ng inspired book. Tapos bibigyan ng authority mga hari, presidente. Kaya sabi ng Bible sa Romans 10, pasahod kayo sa mga pamunuan, sa mga presidente, sa mga hari. Binigyan ng authority si King James. Na ang basis lang ng truth about Christianity is King James Version. Pasahod ka doon, sabi ng Romans 13 eh. Lahat ng mga otoridad ibinigay niya sa tao ay galing sa Diyos. Kaya yung pag-aari ni King James noong araw, King James na 11 yata siya. Yun yung in-announce ni King James na ang basis ng faith of the Christian ay yung kanyang King James Version na. Wala nang iba. At makikita mo naman sa history, sa pagbabasa mo, talagang King James, yung old, wag yung new. Yung new King James Version, corrupted din yun. Parang Antichrist yung King James Version na, pero corrupted Antichrist. Yung old King James Version lang, ang mahirap lang naman din, yung thou. And did ba yun? Yung thy, I did the rin yun. Thyself, and did yourself, o ourselves. Wala, yun lang naman na mahirap dun eh. Eh, ang ginawa nila, o momentan si Satanas na palitan, pinalitan pati yung mga verses. Inalis yung 1 John 5:7. Sa New King James Version, wala nun. Pero sa Old King James, nandun yung 1 John 5:7. That there are three that bear record in heaven, the Father, the Word, and the Holy Spirit. And these three are one. Pero yun, talagang nagpupumilig si Satanas. Kasi may basis na uniform eh. May papyrus. Meron na kukuha silang mga, written, talaga evidence. Pero kontra sa Bible. Kahit anong ebidensya na kontra sa Bible, yung ebidensya na yun, nagbalik. Bakit? Kontra doon sa Bible. Anything na mababasa mo na kontra na sa Bible, useless na lahat yan. Kaya nga merong authority para sundin ng tao. Para sa mga authority ng presidente, hari. Kung hindi bigay ng Diyos niya. So pasakot tayo sa King James, sa pag-aari. Yun lang ang inala niya. Kasi mahabang panahon ang dumaan din dyan. Napakaraming mga scholar ng Diyos na sila ginamit para establish siya. Kasi sa darating na panahon, ito na nga mangyayari, ang dami na maglalabasan. The Gospel of Thomas, the Gospel of Mary Magdalene. Paano ka maniniwala yan? Sa Gospel na yan. Tignan mo yung karakteristik. Si Magdalene, hindi naman pinapayagan ng Diyos na mag-preach ang babae o mamuno ang babae sa lahat. Tapos gagawa ka ng Gospel. Si Doubting Thomas, may doubt nga yun eh. Ano susulat niya? May doubt nga yun eh. Duda ka na dun eh. Ba't mo bababasahin? At saka karantin pa lang ng tao, nakita mo na. Eh sabi ko nga eh, pag manonood kayo sa Netflix, kasi ang dami ang gaganda ng title eh. Ang tingnan nyo sino yung bida. Halimbawa, ang title, Out of Fire. Tingnan mo sino yung bida. Pag yung bida na yung kilala mo na, tiyak maganda pelikula na yun. Kasi ang mga may pangalan ng mga character actor, binibigyan ng malaking ang Netflix, ang laki ng budget yun. Kasi wala nang nanonood halos ng sili na yun. Yung Netflix, hawak niya ng buong mundo. Kaya mag-subscribe ka. Gumagawa sila ng pelikula sa sarili nila. Bumabayad sila sa mahuhusay ng mga actor and actresses. Nakita niyo yung mga actor-actress nasa Netflix din. Ako, libangan ko lang Netflix. Wala namang iba eh. Ano paglilibangan mo sa loob ng bahay? Magbasa ng Bible, manalangin, manood ng TV. Gusto ko maglakad na maglakad, hindi naman ako makalakad. Ang nilalakaran ko yung table. Ikot lang ako ng ikot ko. Every 30 minutes, ikot, tapos basa uli ng Bible. 30 minutes naman, ikot. Yung mga call center agent, lagi kayo nakaupo. Ang hirap, dapat tatayo, mag-e-exercise, mag-stretching, para magkaroon ng flow ng blood sa paa hanggang sa utak.
Kailangan take a break. Ang hirap niya, lagi nakaupo. Hindi nagsisirkulit. Lalo na yung mga graveyard. Hindi nakakatulog sa tamang pagtulog. Ay, doon sa may bahala. Nakakatulog ka naman. Kasi ang pinakamagandang pagtulog, before 10 to 3 p.m. to 5 p.m. Yan ang, kasi dyan nagre-repair ang ano natin eh. Ang katawan natin, ang mga damages nerves. Kaya na, yan ang ginawa ng Diyos na pinakatahimik na oras na makakatulog ka ng mahimbing. I-repair dyan ang katawan. Lahat ng sakit mo, i-repair. Pero kailangan, kumain ka ng tools. Kasi may mga tools, ang tools, pagkain, hindi naman mga gamot eh. Yung gamot, kukontrolin lang yung sakit mo, hindi ka pagagalingin. Ang magpapagaling sa iyo, yung kinakain mo. Kaya sabi ng Diyos, makakain niyo lahat ng bunga ng bukong kahoy sa hardin. Pero yung bunga ng pag-aalam na, huwag niyong kakain. At ang mga dahon, ang magiging pangpapagaling sa buong bansa. At ang kakainin niyo, yung bunga ng mga halaman nagbubunga, mga punong kahoy, yan ang inyong magiging pagkain. Kasi yan ang gamot sa katawan. Habang kinakain niyo, ginagamot ang katawan mo. Eh, nung araw ba, may paracetamol. Nung araw ba, may doktor na nag-check up na ikaw may diabetes. Wala naman eh. So ano lang ang ginagawa ng mga niluno natin? Pag-gising sa umaga, nag-aharap na nakakainin, drawing mo exercise yun. Panik-panahot sa bundok yun, pinagpapawisan yun. Kaya pag nakapatay silang baboy damo, kakainin na nila yun, iihawin. Wala namang paraan ng pagluto kundi ilaga at saka paihaw. Puro healthy yung paraan na yun eh, puro mamantika yun eh. Nung araw ihaw nilaga na. Pag nakakain sila, para sila mga buhaya o ahas. Pag nakakain ng marami, tapos na, hindi nakakain. Tinan mo yung mga ahas, pag nakalulo ng kalabaw, isang buwan na, yung buhaya, pag nakakain din ng kalabaw, o mga tama na, ando na yun. Isang buwang hindi nakakain yun. Hindi mo mamatay. So, pwedeng kumain ng isang beses lang, hindi 3 times a day. Kasi yan ang in-apply sa atin sa modern world. 3 times, breakfast, lunch, saka dinner. Ang gusto lang ng Diyos, yung mabusog ka. Tapos pag busog ka na, nutritional yung kinain. O pagkakain naman nila ng mga hangin na hindi, maghahanap ng bunga kahoy. Hindi makarami mga bunga ng bunga kahoy. Healthy pa mo, inaabot ng 900 years old, 800, 700. Eh ngayon hindi, pagdating mo na 70, pwede ka na kumakain. Hanggang 70 ang average ngayon. Pag ikaw umabot ng 80, pinagpala ka. Maganda ang takbo ng 80. Pag inaabot ka ng 80, blessed ka na talaga. Usually, 70 lang talaga. Eh si Bruce Lee nga, napakagaling. 30 years, patay na yun. Halos lahat, ang dami na matay, ang babata. Ngayon nga, ang babata na nai-stroke. Ang babata ng mga nag-dialysis. Saan nga? Sa kinakain yan eh. Usually, ang kinakain ng Pinoy, kung hindi ka magkakaroon ng high blood, diabetes. Kasi yan ang tradisyon natin eh, yan ang pagkain natin. Kahit pag ikaw hindi nagpalit ng pagkain, wala nang bata hanggang sa tumanda, mamamatay ka ng komplikasyon ng diabetes, high blood, o kaya cancer. Kaya pag edad natin eh, mamili na tayo ng kakainin. Ngayon, pag may pera ka, bumili ka ng pagkain masustansya. May pera ka na eh. Gamitin yung pera mo para bumili ng mga pagkain. Nasa Google na lahat eh. I-search mo lang eh. What is the food for 60 years old and above? Meron sa tupin niya eh. Sudden loss of muscle. Hindi ka makakaiwas sa lalaki at babae. Pag tuntong mo ng 60, magdedegay na yung muscle mo. Kailangan sa pagtulong mo, kakain ka ng pan-repair. Ang pan-repair yan, mga proteins, itlog, yogurt, cottage cheese, walnut, almonds, yung mga nuts. Yung peanuts, hindi naman nuts yun. Yung coconut, hindi rin naman nuts yan. Yung peanut, hindi nuts yan, legumes yan eh. Yung mga nuts, yung mga walnuts, almond, yung mga yan, asustansya. Pero yung hindi nuts, nagkukunwa rin nuts, peanut. Hindi naman nuts yun eh, legumes yun. O di ba? So pag natututunan niya sa AI, pinapaliwanag naman. Kasi pag tumatanda na tayo, para maalagaan mo katawan mo, kasi sabi ng Diyos, alagaan mo ang templo ng banal na Espiritu. Atin yung katawan ang templo ng Espiritu Santo. Pag-ingatan nyo, pag-iingatan niya sa pagkain. Kaya sabi na, huwag kayong kakain sa bunga ng pag-aalam ng tama na mali, mamamatay kayo.
So, ang papatay sa atin, yung kinakain natin. Yun ang bubuhay din sa atin, yung kinakain natin. Eh kasi lahat ng mga synthetic drugs yun, side effects yan eh. Ako nga, hindi na rin ako makaalis dyan eh. Gusto ko nang alisin, pero nung inalis ko, tumaas yung blood pressure ko, tumaas yung blood sugar ko, bumalik ulit ako. Pag-aaralan ko naman ang katawan ko. Mag-maintain talaga, kasi long term yan eh. Hindi naman ako kumain ka ng magandang pagkain, okay na yun, long term yan eh. Kahit anong gamot, bibili ka ng mamahaling yun, sabi for 17 days, magaling ka na. Hindi, long term yan, bibili ka ulit. Ituloy-tuloy mo pag-inom mo, ba't kababase ang mamahal? So pag meron kang pagkain na makakabuti sa katawan mo, kainin mo lagi yun araw-araw. Ito nang mahirap yung maintenance kasi ang tao, tigas ng mukha eh. Katulad ko, maintain ako ng maintain, hindi ko ma-maintain. Ang tigas ng mukha ako. Ay sabi ko, Lord, ikaw na nga ang bahala, hindi ko kayang gawin ito. Kahit anong control ko sa sarili ko na ito lang ang kainin ko, hindi rin nangyayari. Kaya ikaw na lang, Lord, sabihin mo lang. Inaasa na lang, full lang sa'yo, Lord, hindi ko kaya eh. Hindi ko kaya malagaan ang sarili ko na ito lang ang kakain ko, hindi ko magawa. So yung hindi ko magagawa, Lord, ikaw na lang ang kasi sasabihin nila, Lord, magaling ka lang, magaling ka lang. Di ba easy? Easy yan. Easy lang ang paraan ng Lord. Kasi ang dami hinihingi ng mga tao. Exercise niya, hindi ko narigali mag-exercise. Ang exercise ko lang, yung nakaupo ako. Yun na lang exercise. Pero pag pilay naman ako, baka pa ako. So, yun ang importante sa atin. Gumalaw ng gumalaw. Lalo yung tumatanda. Pag umaabot ka na ng dapat galaw ka lang ng galaw. Kahit ano, basta gumagalaw. Kahit anong galaw, ang tawag ay sayaw. Ganun lang. Galaw lang ng galaw, mga kapatid. Huwag na hindi ka gagalaw. Tsaka yung breathing. Dapat pag-gising mo sa umaga, nag-breathing ka na. Mahalaga yung breathing. Sinasabi kasi ng utak mo na buhay ka pa. Ready ka pa sa araw na ito. Mag-breathing ka, humihinga. Kasi ang breathing, buhay yun eh. Kaya nga, hiningahan ng Diyos eh. Ng espiritu ng buhay yung taong nilikhan. Hiningahan ng buhay. So pag nag-breathing ka, may buhay. So yun ang buhay, yung breathing. Yung paghinga, huminga ka. Huminga ka ng lagi. Huwag mo kalimutan ng paghinga. Dahil pag nakalimutan mo huminga, patay ka. Mga kapatid. Amen.